Kailan niyo pa ako niloloko? Lumuhod siya sa harap ko habang umiiyak at inamin niya sa akin ang lahat. Na mula nang umalis yung kapatid ko, may relasyon na pala sila. 2 taon na pala akong ginagago ng 2 taong mahalaga sa akin. Aminado ako na hindi ako kagandahan nung kabataan ko. Maitim at maliit ako kaya hindi ako ligawin. Kaya nang niligawan ako ng exact opposite ng itsura ko ay nagduda talaga ako na kung ano ba yung intention niya sa akin. Na feeling ko kasi hindi naman kami bagay. Maputi siya, matangkad at talagang gwapo. Akala ko nung una trip lang niyang paasahin ako pero nag-iba yung pagkakakilala ko sa kanya nang puntahan ako sa bahay. At seryosong ipaalam sa magulang ko na liligawan niya ako. A year after ay naging kami. Masaya naman kami at nagkakasundo sa lahat ng bagay. Hanggang sa ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya at doon ay nalaman kong may pinakasalan na pala siya at may isang anak. Pero 3 years na rin silang hiwalay dahil may iba na rin si girl. Hindi naman naging issue sa akin yon kasi nga tinanggap ko naman siya ng buo at walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi nagtagal ay nag-live-in na rin kami at nabuntis ako sa panganay ko. Nakipisan kami noon sa mga biyanan ko sa kabilang bayan. Pero yung kapatid ko ay nakipag-usap sa akin na doon na lang daw muna kami tumira sa bahay niya. Na para may gumabay sa 2 anak niya dahil mag-a-abroad siya. Hindi ako nagdalawang isip na tanggapin yon dahil alam kong pangarap yon ng kapatid ko para sa mga pamangkin ko. Sa loob ng 2 taon ay naging instant nanay ako. Nag-aasikaso ako sa pagpasok nila sa school, a-attend ng PTA, etc. Dagdag pa na may toddler at buntis ako sa second baby ko. Pero masaya ako sa tuwing kausap ko yung kapatid ko at sinasabing, "Salamat ate ha, babawi na lang ako sa'yo." Sabi ko, okay lang nang hindi ka bumawi, basta mag-iingat ka lang sa abroad. Fast forward ay pauwi na yung kapatid ko dahil tapos na yung 2 years contract niya. Nagtataka ako dahil nagpapaalam yung asawa ko na siya na lang daw yung susundo sa kapatid ko sa airport. Hindi ko alam kung bakit may iba akong nararamdaman na nag-uusap ba sila? At bakit may ganun silang usapan na hindi ako kasali? Madalas ba silang mag-usap nang hindi ko alam? Yan ang mga tanong ko sa utak ko na pinipilit kong baliwalain. Na baka naman sadyang paranoid lang ako. At yun na nga, yung asawa ko na yung sumundo sa kanya. Pag uwi ng bahay ay pinag-aralan ko ang mga kilos nila. Nagiiwasan sila na parang hindi magkakilala. Na para bang takot na takot ang makahalata ako sa mga kinikilos nila. Isang araw ay nagpaalam yung kapatid ko na pupunta daw siya sa city para mag-renew ng passport. Kinabukasan ay nagpaalam din yung asawa ko na bibisita sa mga magulang ko sa kabilang bayan. Hindi ko siya pinayagan pero nag-away lang kami. At sa huli siya pa rin yung nasunod. Kinabukasan ay sumunod ako sa asawa ko pero walang tao sa bahay ng mga biyanan ko. At ang sabi sa akin ng kapitbahay, "Kadarating mo lang ba? Diyan kasi natulog yung asawa mo kasama yung kapatid mo kaya akala ko kasama ka rin." At doon gumuho yung mundo ko. Na ang sakit pala kapag may kumpirmasyon na. Habang pauwi ako ay nagdarasal ako na sana hindi totoo na kahit ramdam kong totoo. Pagdating ko sa bahay ay nandun yung asawa ko, tinititigan ko siya sa mata sabay tanong, "Kailan niyo pa ako niloloko?" Hindi nakakibo yung asawa ko at lumuhod na lang siya sa harap ko na habang umiiyak. Inaamin niya sa aking lahat. 2 taon na pala sila at mula nang umalis ang kapatid ko ay may relasyon na pala silang dalawa. 2 taon na pala akong ginagago ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay ko para akong mamamatay sa sobrang sakit. Hindi ako makasigaw dahil baka marinig ng mga kapitbahay at masisira ang reputasyon ng kapatid ko. At ang pinakamasakit pa ay kinampihan pa siya ng nanay ko, ang paborito niyang anak. Pakiramdam ko noon ay dinudurog nila ako ng sabay-sabay habang nasa sulok ako tahimik na umiiyak. Hindi ko alam kung saan at paano ko uumpisahang pulutin ang sarili ko para makabangon muli. At ang pinakamahirap pa ay buntis pala ako sa bunso ko habang nasa ganong sitwasyon. Paano ko sila bubuhaying 3? Saan ako pupunta? Lahat magulo, lahat masakit. Pinalayas ko yung asawa ko at nagtayo ako ng 4 na haligi sa bundok at sinikap kong buhayin ng mga anak ko. Wala akong piniling trabaho kahit pangakabuwanan ko na. At lahat na yata ng pwedeng itinda ay nilako ko na. Lumipas ang mga taon na hindi nagbabago yung nararamdaman ko. Nahihirapan ang pisikal kong katawan na sasaktan ng puso ko at pakiramdam ko naglalakad ako kahit durog. Ito pala yung bawi ng kapatid ko sa akin. Yung bigyan ako ng sakit ng kalooban na halos hindi ko makayanan. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko siya kayang sumbatan. Galit ako, oo, pero may bahagi pa rin sa pagkatao ko na namimiss ko siya bilang kapatid. Nag-try naman siya na kausapin ako at humingi ng patawad pero hindi ko kaya. Hindi ko alam at ayokong magsalita. Wala akong gustong marinig at wala akong gustong sabihin. 12 years na yung nakalipas mula nang mangyari yun. 50th birthday ko last May 2025. Same day na ikinasal ako sa isang matandang binata na maayos naman yung trabaho. Matino, mabait at masasabi kong swerte pa rin ako sa kabila ng lahat. Siguro ito yung tinatawag nilang good karma sa mga pagtitiis ko. Graduating na rin sa college yung panganay ko sa tulong ng asawa ko. Ang saya sana pero mas masaya kung matututunan ko ring magpatawad sa kapatid ko. Sabi nila subukan ko ng paunti-unti. Sinusubukan ko naman pero ang hirap talaga. Na ang alam ko kasi ang kapatid ay karamay at katuwang sa pag-abot ng pangarap tulad ng ginawa ko sa kanya. Pero bakit sakit ang iginanti niya sa akin? Masaya na sana ako kasi good karma yung pinagkaloob sa akin ng Diyos. Pero mas magiging masaya pa ako siguro kung matututunan kong magpatawad. Paano ba magpatawad? Paano ba makalimot sa masasakit na pinagdaanan? Real talk naman ako, Mami Len. Letter sender, Maris ng Baler.
Ang pagpapatawad kasi ay ibibigay mo lang kung wala ka ng sakit na nararamdaman sa loob mo. Sa tingin mo ba kaya mong ibigay? Kasi if not, wag mong ipilit. Ikaw na nadehado, ikaw pa yung obligado. Tsaka hindi kailangan literally na pagpapatawad both side or may konfrontasyong magaganap. In that situation, yung bangungot mo sa kanila after what they did, basta tanggapin mo lang hanggang mawala yung sakit sa loob mo. I-enjoy mo lang yung good karma hanggang makalimot ka. Yun ang masasabing pagpapatawad hindi lang sa kanila pati na rin sa sarili mong nadehado. No need ng pakikisama or back to normal. Kasi hindi madaling makaharap muli ang mga traidor. But it's up to you pa rin. Kung kaya mong makita sila in normal faces and situation, nasa sayo basta sa ikagagaan ng loob mo. For me kasi for me lang naman. As individual, iba-iba kasi tayo ng hubog when it comes handling situation. May mga kasalanan na basic lang na pwede mong palipasin. Pero yung kasalanang mortal, laman sa laman, kapatid, asawa, mga magulang, binaliwala ka at pinabura ng kapatid mo despite of nasaktan ka ng mga taksil na yan, deserve ibaon 10 feet below the ground.